walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po. Dala ang ating mga panalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong tagapaglingkod. Ikaw po ang siyang aming pinaglilingkuran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan.
ikaw po ang aming Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan. Ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalagang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na, tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinugol na roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila, at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya'y ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi
upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo ay magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po nating i-bless ang bawat isa. Sabihin po natin sa mga katabi natin, nasa likod at harap, God bless you. Ayan. Sabi nga, hindi tayo aalis ng Quiapo Church na wala kayong na-blessed na tao. Amen? Ano ang kayang gawin, ano ang kaya ninyong gawin sa ngalan ng pag-ibig?
Ano ang kaya niyong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Sisimplihan ko na lang yung tanong. Ano ang kaya niyong gawin sa taong minamahal ninyo? Kailan po kayo huling may ginawa sa isang tao dahil mahal ninyo siya? At ano yung ginawa ninyo? Alam ba niya? Naramdaman ba niya? Pero sa'yo malinaw iyon. Ginawa mo iyon kahit gaano kahirap sa ngalan ng pag-ibig. Dahil mahal mo siya. Hindi po natin pwedeng malimutan pag ganyan ang usapan ang ating mga nanay. Hindi natin pwedeng malimutan yan, ang mga nanay. Dahil ang nanay, gagawin nila ang lahat para sa kanyang mag-aama dahil mahal ni nanay ang kanyang pamilya. Nasaan po yung mga nanay dito? Taas ang kamay. Mga nanay, palakpakan po natin ang mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyo. Ang mga nanay, sabihin na natin, yung mga talagang housewife, no? Oo nga, nasa loob sila ng bahay, the whole day, maghapon, pero hindi ibig sabihin nun, wala silang ginagawa. Yung mga usual na ginagawa, naglilinis, naglalaba, nagluluto, nag-aayos ng bahay, na bago pa umalis yung mga mag-aama niya sa bahay sa umaga, nauuna siyang gumising. Sa hapon, sisiguraduhin po niya na pagdating ng kanyang mga mag-ama, malinis ang bahay, may kakainin. Maayos ang lahat. Di po ba? Huh? Ang mga nanay, gagawin yan araw-araw. Napapansin man ng kanyang mag-aama o hindi, napapasalamatan man niya siya o hindi, gagawin niya yan, handa niyang gawin araw-araw. Maliban pa dyan, mga problema sa mga anak, na minsan ang nanay ang higit na nasasaktan. Yung anak napaaway, bumagsak, napatalsik, ang anak hindi pinalad, nawalan ng trabaho, nagkasakit, ang nasasaktan ay nanay. May mga pasaway na mga anak, di po ba? Kahit paulit-ulit na pinapayuhan ng mga magulang, pero paulit-ulit pa rin ginagawa yung pagkakamali. At pag nagkamali yan, ano gagawin ni nanay pag lumapit? Pakikinggan, patatawarin, uunawain. Walang mababago. Bakit kaya nagawa ng nanay iyon? Bakit nagawa ng nanay? Dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Na hindi ko maiwasang maisip si nanay ko, dahil si nanay ko po ay iginapang ako para makapag-aral lamang ako sa magandang kolehiyo o high school even. Si nanay pumatol pa nga po yan sa 5-6 para lang maganda yung aking mapasukan na eskwelahan. At ako'y sakitin po nung ako'y maliit pa. At hindi ko malilimutan, lagi niyang sinasabi, sana ako na lang ang may sakit. Lalo na kapag hinang-hina ako, namamalipit ako sa sakit, si nanay sasabihin niyan, sana ako na lang, wag ka na lang. Di po ba? Nagagawa ng nanay yan. Kinikilala man, alam man ng napapasalamatan man o hindi, dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal niya ang kanyang asawa, mahal niya ang kanyang mga anak. Ito po siguro ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ang mga salitang ito. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tanong, madali ba o mahirap sundin ang utos ng Diyos? Sagot. Sino may sabing madali, taas ang kamay. Sundin ang utos ng Diyos. Sino may sabing, Father, mahirap pong sundin ang utos ng Diyos, pakitaas ang kamay.
Ay yung iba, ba't hindi kayo nagtaas? Ang mga hindi nagtaas, may putok. Mainit kasi. Nahihiya sa katabi. Aaminin po natin, sa panahon ngayon, sa klase at uri ng lipunan at takbo ng utak ng mga tao ngayon, mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Kapag ang mga taong nakapaligid sa iyo, sanay magsinungaling. Kapag ang mga taong nakakausap mo ang nakapaligid sa iyo, sanay na sanay magmura. Ang hirap magsalita ng totoo. Mahirap magpigil ng dila sa pagmumura. Kapag ang tao sa opisina mo lahat kumukupit, lahat nagnanakaw, ang hirap manatiling tapat. Di po ba? Mahirap. Mahirap magpatawad kung ang mga taong nakakasalamuha mo mahilig gumante, mahilig magkimkim ng galit, at matigas ang puso. Tapos sasabihin sa'yo, magpatawad ka. Ano? Ang hirap yata nun. Sa nangyayari sa panahon ngayon, sabihin po natin, pahirap na maging tapat, maging totoo, maging mabuti. Pero, kaya. Pero kayang maging mabuti, kayang maging totoo, maging tapat, kayang maging may kredibilidad, may integridad, kaya. Papaano? Paano magiging kaya yan? Ano ang magbibigay sa atin ng kakayahan? Pag-ibig. Pag-ibig. Yun po yun eh. Ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang magbibigay sa ating ng kakayahan na gawin ang imposible na posible. Na gawin ang mga bagay na parang mahirap. Kapag mahal mo, kaya mong gawin. Kapag mahal natin ang Panginoon, kaya mong gawin ang lahat ng ibibilin niya. Kahit pa mahirap, kahit pa tila imposible. Dapat naroroon ang pagmamahal. Kaya hindi nakakagulat, ano sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, susundin niyo ang mga utos ko. Hindi niya sinabi agad na, sundin niyo yung utos ko. Hindi, alam niya mahirap eh. Kaya sabi niya, kung iniibig ninyo ako, dahil alam ng Panginoon, kapag mahal natin siya, kaya nating gawin ang lahat. Kapag mahal natin ang Diyos, ang Panginoong Jesus Nazareno, pupunta ka sa simbahan ng Quiapo. Mainit man, bumagyo man. Bakit? Kasi meron kang ipinagpapanubina. Meron kang ipinagdadasal. Ikaw ay nag-aalala o nagmamalasakit sa isang tao na mabigat ang dinadala. Di po ba? Kung mahal natin ang Diyos, kahit mainit sa simbahan, magsisimba ka. Kahit malakas, kahit mahirap magbiyahe, kahit mataas ang gasolina, kaya mong gawin yan. Dahil mahal mo ang Diyos. Minsan kinakapos tayo na tuparin yung mga pangako natin. Di po ba? May ganun tayo, no? Ayaw nating mangako kasi baka hindi natin matupad. Ang hirap mag-commit kasi baka hindi natin kayang panindigan. Ang ating inaalala minsan, kaya ko bang i-sustain? Kaya ko bang ituloy-tuloy yan? Yan ang ating laging pangamba. Pero ito na po ang susi. Kapag mahal natin yung tao, kapag mahal natin ang ating ginagawa, kapag mahal natin ang ating pinangangakuan, kaya po nating tapusin hanggang sa huli. Dahil mahal natin. Ganyan ka-powerful ang pag-ibig. Sa katunayan, ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa Kanya sa pagkakapako sa krus. Kaya siguro, ang atin pong dalangin ngayon, tayo ay lumago sa pagmamahal. Dahil kapag naroon ng pagmamahal, lahat ng ating inaalala, kinakatakot, kaya nating harapin, kaya nating lampasan, kaya nating tapusin. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Pakipikit po ang ating mga mata.
Panginoong Jesus Nazareno, mula sa iyong puso naway umapaw sa amin ang iyong pag-ibig. Turuan mo kaming mahalin ka, O Diyos, ng buo naming lakas, ng buo naming puso, ng buo naming kaluluwa. Turuan mo kami, Panginoong Jesus, na mahalin ka ng higit sa lahat, higit sa anumang bagay, higit sa anumang sinumang tao. Ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos amang bukal ng tanang grasya at magsumamong dinggin niya ang mga pangangailangan natin bilang simbahan, pamayanan at minamahal niyang kawan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mahabaging pastol nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at mga pinunong laiko upang sa tulong ng Espiritu Santo, mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ang bawat lingkod bayan at iba pang mga kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunan nawa naming pahalagahan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinanghinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristong muling nabuhay ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan nito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, tunghayan mo ng iyong dakilang awa ang aming mga pagsusumamo. Sa tulong ng Espiritu Santo, manatili nawang bukas ang aming puso na tupdi ng iyong dakilang kalooban sa pamamagitan ni Kristong iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maging sino pa man tayo, ano pa man ang ating nakaraan, ano pa man ang ating kalagayan, tayo pa rin po ay inaari at itinuturing ng Diyos bilang Kanyang mga anak, sapagkat ang Diyos ay isang nagmamahal na Ama sa langit.
Inihilig namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na tanging ang labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari po sandali tayong maupo. At kung maaari po yung mga nanay, kung maaari po ay tumayo naman po ang mga nanay. Lahat ng nanay po, ina, inay, mama, nay, uma, hermat, ano ba, no? Ayan. So yung mga nakikita niyo po yung mga nakatayo, yung mga katabi po ninyo, pakitaas po ang inyong kamay patungo po dun sa nanay na malapit sa inyo. At ipagdadasal po natin sila. Sama na rin po natin yung mga nanay na hindi na makapunta ng simbahan dahil mahina na. Kasama po sila sa ating panalangin ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod na may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang mga nanay. Salamat po sa inyo. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.